Kaya mo bang tiisin ang pananakit kung ito ay mula sa taong pinakamamahal mo? Ano ang magiging hudyat para sabihin mong tama na o sobra na? Kailangan bang dumating ang panahong malagay ka sa alanganin bago ka magdesisyong lumisan? Taong 2011 nang ikasal si Richard Dawson sa kanyang may bahay na si Kate Williams. Mula noon ay itinuturing silang golden couple ng Riverview. Sila ay nakatira sa isang 2-story mansion sa Maple Street at sila ay kilala sa kanilang lugar. Si Richard ay may taglay na talino at charm, kaya paborito siya sa mga pagtitipon sa kanilang lugar. Si Kate naman, na may magiliw ng ngiti at mahusay na pakikitungo, ay madali ring nakapalagay ang loob ng lahat. Madalas nakikitang nagja-jogging sa umaga ang mag-asawa. Ayon sa mga kapitbahay, kinaiinggitan ang mag-asawa dahil napapanatili nila ang pagiging sweet sa isa't isa at tila wala silang kinakaharap na anumang problema o pag-aaway. Si Richard ay isang mahusay na financial analyst. Marami ang humahanga sa kanyang kasipagan at talino sa investments, kaya madalas siyang hinga ng payo ng kanyang mga katrabaho. Si Kate naman ay isang marketing consultant na bagay sa kanyang galing sa pakikipag-ugnayan sa tao. Ayon sa mga trainee na napasa ilalim sa kanyang coaching, ay manghang-mangha ang mga ito sa kanyang mga marketing strategy. Dahilan upang pag-agawan ito ng mga kumpanya, bagamat mas pinili nitong maging freelancer na lamang upang mas magkaroon ng panahon sa pag-aasikaso ng bahay. Si Richard at Kate ay larawan ng isang magkaparehang nanaising maging katulad ng iba. Ang lalaki ay outgoing at puno ng ambisyon, habang si Kate naman ang kanyang caring counterpart na katulong din ito sa pagkayod. Wala silang anak, pero itinuturing nilang parang anak ang kanilang alagang golden retriever na si Max. Ang pagsasama ng dalawa ay naging kaaya-aya sa mga unang taon, pero nang sumapit ang 2013, unti-unting lumalabas ang maliliit na problema sa kanilang relasyon. Nagsimula ang mga simpleng pagtatalo tungkol sa mga gawaing bahay. Minsan nagrereklamo si Kate na iniiwan ni Richard ang kanyang mga damit sa sahig o hindi gumagawa ng parte niya sa mga gawain sa bahay. Si Richard naman ay madalas batikusin si Kate sa kanyang paggastos o kung paano niya ginagamit ang oras niya. Noong una iniisip nila na normal lang ang mga ganitong away, pero ito ay simula na pala ng mas malalim na problema sa kanilang pagsasama. Napansin din ng kanilang mga kaibigan ang pagbabago, pero hindi nila ito pinansin ng husto. Iniisip nilang normal lang sa bawat mag-asawa ang paminsan-minsang pagtatalo. Pero para sa mga mas malapit sa kanila, ramdam ng mga ito ang lumalaking tensyon. Ang dating natural na tawa ni Kate ay tila pilit na, at ang mga kilos ni Richard ay parang pakitang tao na lamang. Sa kabila nito, patuloy nilang pinapakita sa iba na perpekto pa rin ang kanilang pagsasama. Nagdiriwang sila ng kanilang mga anibersaryo, nagpo-post ng sweet na mensahe sa social media at uma-attend ng couples therapy para ayusin ang kanilang mga problema. Pero sa likod ng kanilang pagtatangkang ayusin ang mga bitak sa kanilang relasyon, lalong lumala ang kanilang mga pagtatalo. Lumipas ang mga buwan at naging mas madalas at matindi ang kanilang mga away. Naging mapagkontrol si Richard kay Kate, mula sa mga gawaing bahay hanggang sa kung paano siya manamit, sino ang pwede niyang makasama, at kung paano niya gagamitin ang kanyang oras. Si Kate, na dating malaya at may tiwala sa sarili, ay unti-unting naging maingat sa bawat kilos para maiwasan ang galit ni Richard. Nagsimula na rin siyang umiwas sa mga kaibigan, nagdadahilan para hindi na makasama sa mga social events. Napansin ng mga kaibigan ang pagbabago, pero ipinagkibit balikat lang nila ito. Isang gabi, habang may dinner party sa kanilang bahay, naramdaman ng mga bisita ang tensyon. Natapon ni Kate ang alak sa tablecloth at mabilis na nagalit si Richard. Pinagsabihan niya si Kate sa harap ng kanilang mga bisita at napuno ng katahimikan ang lugar.
Pagkaalis ng mga bisita, ipinagpatuloy ni Richard ang kanyang pagbulyaw. Sinubukan ni Kate na ipagtanggol ang sarili pero lalo lang itong nagpalala ng sitwasyon. Unti-unti nakita ni Kate ang madilim na bahagi ni Richard. Ang lalaking minsan niyang minahal, ngayon ay sanhi ng kanyang matinding takot. Ikinuwento ni Kate sa kanyang kapatid na si Rachel ang mga lumalalang problema sa kanilang pagsasama. Nabigla si Rachel dahil palaging magalang at mabait si Richard kapag kaharap niya ito. Hinimok niya si Kate na isaalang-alang ang pag-alis at iwanan na lamang si Richard, pero nagdadalawang isip pa rin si Kate. Mahal pa rin niya si Richard at umaasa siyang maaayos pa nila ito sa pamamagitan ng therapy at maayos na komunikasyon. Sa kabila nito, si Richard ay tumanggi sa therapy dahil ayon sa kanya ay para lamang iyon sa mga may problema sa pag-iisip at hindi raw ito nababaliw. Patuloy na kinontrol ni Richard ang bawat aspeto ng buhay ni Kate. Mula sa trabaho hanggang sa kanyang mga kaibigan, naramdaman ni Kate ang unti-unti siyang naiiwan at natatrap sa ilalim ng dominasyon ni Richard. Ang dati niyang masigla at kumpiyansang personalidad ay unti-unting naglaho. Maging ang kanyang pisikal na pangangatawan ay naapektuhan. Nabawasan ito ng malaking timbang at nangayayat din dahil sa emotional distress. Ang pagkasira ng relasyon nila Kate at Richard ay nakaugat sa kanilang mga nakaraan. Si Richard ay lumaki sa isang pamilya kung saan ang kanyang ama ay mapang-abuso at dominante. Dahil dito natutunan ni Richard na ang pagkontrol ng isang lalaki ay tama upang mapanatili ang pagmamahal at respeto sa relasyon. Si Kate naman ay nakaranas ng isang mapang-abusong relasyon noong nasa kolehiyo siya na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang damdamin. Nang makilala ni Kate si Richard, inakala niyang ito na ang bagong simula at paraan para tuluyan ng makalimutan ang masakit na nakaraan. Pero habang tumatagal, bumabalik ang mga sugat ng nakaraan. Lumabas ang mga manipulatibong ugali ni Richard at ginamit niya ang mga dating sugat ni Kate upang magawa niya ang kanyang gusto. Nag-iiba-iba ang pinapakita ni Richard sa kanilang pagsasama. Minsan maasikaso, minsan naman ay magagalitin at dominante, lalo na sa masasakit na pananalita. Kaya laging nag-aalinlangan si Kate sa sarili. Sa tuwing magtatangkang humingi ng tulong si Kate sa mga kaibigan o pamilya, lagi itong pinipigilan ni Richard. Nililinlang niya ang mga kaibigan ni Kate. Pinapakita na parang siya ang tama at si Kate ay nag-exaggerate lang o masyado itong sensitibo. Dahil dito, unti-unti niyang iniwas si Kate sa mga malalapit na taong maaari sanang mamagitan sa kanilang problema. Habang tumatagal, mas sumitindi ang manipulasyon ni Richard. Pinapaniwala niya si Kate na ito ang may problema at hindi siya. Para suportahan ito, nagtatago siya ng mga gamit ni Kate at pagkatapos ay inaakusahan itong makakalimutin. Pinalalabas na may problema ito sa kanyang memorya. Minamaliit niya ang itsura at mga desisyon ni Kate, kaya't nawala ang tiwala ni Kate sa sarili. Kahit palala ng palala ang sitwasyon, umaasa pa rin si Kate na magbabago ang lahat. Iniisip niyang kung mas pagsisikapan pa niya o kung mamahalin niya si Richard ng mas maigi, babalik ang dating saya ng kanilang pagsasama. Sinisisi niya ang sarili sa mga problema nila at iniisip na siya ang may kasalanan. Pinatibay pa ni Richard ang ganitong paniniwala. Lalo niyang hinigpitan ang control kay Kate. Ang turning point sa kanilang relasyon ay nang isang gabi, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Nagsimula ito sa simpleng usapan tungkol sa mga gawaing bahay pero mabilis itong tumindi. Galit na galit si Richard at sinabing tamad at walang utang na loob si Kate. Dahil sa sobrang inis, sumagot si Kate. Sinabing pagod na siya sa mga kritisismo at kontrol ni Richard. Nagpalitan sila ng sigawan at akusasyon. Doon unang nasaktan ni Richard si Kate. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Kate.
dahilan upang siya'y mapatumba. Biglang natahimik ang paligid at tila nag-sink in kay Richard ang kanyang ginawa. Agad siyang nag-sorry at nangako na hindi na yon mauulit. Sinisi niya ang stress sa trabaho kung kaya't nawalan ito ng kontrol. Hindi inasahan ni Kate na aabot sa pisikal na pananakit ang kanilang away. Sa kabila ng takot, umaasa pa rin si Kate na magbabago si Richard. Tinanggap niya ang sorry nito at inisip na iyon ay isang beses lang na hindi na yon mauulit pa. Pero hindi tumigil doon ang pananakit. Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas at mas malala ang mga bugso ng galit ni Richard na nagresulta ng makailang ulit na pagdapo ng kamay nito sa asawa. Tinangkang itago ni Kate ang mga pasa. Nagdadahilan kapag tinatanong siya ng mga kaibigan tungkol sa kanyang mga sugat. Gumamit siya ng make-up at mahahabang damit para maitago ang mga bakas ng pananakit. Samantala, nang hindi na matiis ni Kate ang sitwasyon ay sinabi niya ang lahat sa kanyang matalik na kaibigang si Charmaine. Sinabi niya ang tungkol sa pisikal na pananakit at pagkontrol ni Richard. Maging ang mga galos at pasa nito sa katawan ay ipinakita niya sa kaibigan. Nagulat si Charmaine at agad siyang inalok ng tulong. Sinabihan si Kate na tumawag sa Domestic Violence Hotline para humingi ng tulong. Sinunod ni Kate ang payo ni Charmaine at tumawag sa hotline. Nakausap niya ang isang counselor na nagbigay sa kanya ng mga resources at safety plan. Nagsimula siyang maghanda para umalis. Kinuha ang mga mahahalagang dokumento at nag-transfer ng pera sa bagong bank account. Naramdaman ni Kate ang kaunting pag-asa. Naniniwalang makakatakas na siya sa bangungot na kanyang kinasadlakan. Ngunit mas malakas ang kontrol ni Richard kaysa sa inaasahan ni Kate. Naging mapagduda si Richard sa mga kilos ni Kate. Napansin niya ang mga maliliit na pagbabago sa kanyang galaw at ang pagiging malihim nito. Naging mas matindi ang pagmomonitor ni Richard kay Kate. Palihim niyang chinecheck ang kanyang cellphone at sinusundan siya tuwing umaalis ng bahay. Lahat ng tangkang makaalis ni Kate ay naharang ni Richard. Dumating ang sandali na nagdesisyon si Kate na umalis ng bahay isang gabi, dala ang kanyang maleta. Pero nahuli siya ni Richard. Sa galit, kinaladkad siya pabalik sa loob ng bahay. Inakusahan siyang nagtataksil at tinakot na kung susubukan niyang umalis muli, may masamang mangyayari. Doon na pagtanto ni Kate na mas mahirap makawala sa kontrol ni Richard kaysa sa inaasahan niya. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging kakaiba at marahas ang kilos ni Richard. Naglagay siya ng mga surveillance camera sa loob ng bahay. Binabantayan bawat galaw ni Kate at pinutol ang kanyang koneksyon sa labas. Para siyang bilanggo sa sarili niyang tahanan, bawat kilos ay minamanmanan. Sa kabila ng lahat, pinilit ni Kate na kumapit sa kaunting pag-asa. Isang gabi pagkatapos ng isa na namang marahas na pagtatalo, napagtanto ni Kate na hindi na niya kaya. Ang away ay nagsimula sa simpleng issue. Hindi daw masarap ang luto ni Kate, pero agad itong lumala. Sa sobrang galit ni Richard, binugbog niya si Kate hanggang halos mawalan ito ng malay. Habang nakasalampak sa sahig, lamog ang katawan at puno ng galos, nangako si Kate sa sarili na kailangan na yun na ang huling pagkakataon na mangyayari ang bagay na yun sa kanya. Sa mga sumunod na araw, maingat na pinagplanuhan ni Kate ang kanyang pag-alis. Nagpadala siya ng coded message kay Charmaine upang palihim na sabihin ang kanyang planong pagtakas at ang oras at lugar kung saan sila magkikita. Agad namang pumayag si Charmaine na tulungan siya dahil batid nito ang paghihirap na pinagdaraanan ng kaibigan. Dumating ang gabi ng pagsasagawa ni Kate sa kanyang plano. Hinintay niya na makatulog si Richard bago siya kumilos. Tahimik niyang kinuha ang kanyang nakahandang bag at dahan-dahang lumabas ng bahay. Malakas ang tibok ng kanyang puso habang naglalakad papunta sa lugar ng kanilang tagpuan. Takot na baka ito'y muling mabulilyaso. Naghihintay na si Charmaine sa sasakyan at nang dumating si Kate ay agad siyang sumakay sa passenger seat.
Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang bag niya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Charmaine at agad nitong pinaandar ang sasakyan. Bagamat ramdam ni Kate ang kaunting ginhawa, alam niyang hindi pa siya tuluyang ligtas. Pumunta sila sa kalapit na bayan kung saan inayos ni Charmaine ang pansamantalang matutuluyan ni Kate sa isang women's shelter. Ang shelter na ito ay nagsilbing ligtas na lugar para sa kanya. Isang lugar kung saan maaari siyang magsimulang muli na walang takot na muling makalapit o matunton ni Richard. Naging malaking tulong ang mga staff sa shelter. Tinulungan si Kate sa proseso ng pagkuha ng restraining order at paghahabla kay Richard. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ni Kate ang kaluwagan ng loob. Napapalibutan siya ng mga taong naniniwala sa kanya at sumusuporta. Bagamat mahirap ang daan patungo sa pagbangon, determinado si Kate na bawiin ang kanyang buhay at tapusin ang siklo ng pang-aabuso na naranasan niya kay Richard. Ngunit hindi handa si Richard na pakawalan siya. Nang matuklasan niyang nawala si Kate, labis ang galit niya. Ginamit ni Richard ang lahat ng paraan upang hanapin si Kate. Hindi matanggap na nakatakas ito sa kabila ng kanyang mahigpit na seguridad at ang galit nito ang nagdala ng isang trahedya. Habang nasa shelter si Kate sa loob ng ilang linggo, unti-unti siyang nakabangon. Bumalik ang tiwala niya sa sarili niya. Subalit, lumalala ng lumalala ang nararamdaman ni Richard. Ginamit niya ang lahat ng paraan at mga koneksyon upang makita ang asawa. Isang gabi, noong July 2014, natuklasan ni Richard ang kinaroroonan ni Kate. Matagal na niyang tinitiktikan ang shelter at nang makita niyang lumabas si Kate para sa isang errand, sinundan niya ito nang hindi nagpapahalata. Nang magkaroon ng tiyempo kung saan wala masyadong tao, hinarangan niya si Kate na noon papunta na sa bahay ng kapatid na si Rachel. Ang mga mukha nito ay hindi maipinta at ang mga matay nag-aapoy sa galit. Tinakot nito si Kate upang sumama sa kanya. Sinubukan ni Kate na manatiling kalmado. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi kay Richard na umalis dahil may restraining order siya laban dito. Pero si Richard ay hindi nagpaawat. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Kate at sinimulang kaladkarin papunta sa sasakyan niya. Sinubukan ni Kate na makawala. Sumisigaw ng tulong pero malayo ang mga bahay at walang tao sa paligid. Sa desperasyon, nagawang makuha ni Kate ang kanyang telepono at tumawag sa 911. Bago pa man siya makapagsalita, tinapik ni Richard ang telepono mula sa kanya at nabagsak ito sa lupa. Ang galit ni Richard ay hindi maawat. At sa huling pagtatangka ni Kate na makatakas, sinipa niya si Richard at tinangkang tumakbo, ngunit mas mabilis at mas malakas si Richard. Nahabol niya si Kate at walang awang binugbog ito hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Nang tuluyang bumagsak si Kate, natauhan si Richard at nagpanik. Nagpalingalinga siya, natatakot na baka may nakakita sa kanyang nagawa. Agad niyang kinaladkad ang katawan ni Kate papunta sa kanyang sasakyan. Nag-iisip ng plano kung paano itatago ang kanyang ginawa. Nagmaneho siya patungo sa isang liblib na lugar sa labas ng bayan. Muli niyang sinuri ang pulso ni Kate, ngunit wala na ito. Ilang oras pang lumipas, binuhat niya ang labi ng asawa at ibinaon sa hukay na hindi na nito nagawang palalimin dahil sa halo-halong emosyon at pagmamadali. Tinabunan niya ito ng lupa, mga tangkay ng puno at mga tuyong dahon. Habang ginagawa ito, nanginginig ang mga kamay ni Richard. Tuluyan na niyang napagtanto na seryosong krimen ang kanyang ginawa. Pagkatapos nito, bumalik si Richard sa kanyang sasakyan. Inisip kung paano itatago ang mga bakas. Itinapon niya ang mga gamit ni Kate, kasama na ang kanyang cellphone at maingat na nilinis ang sasakyan. Tinatanggal ang anumang bagay na maaaring magsilbing ebidensya laban sa kanya. Alam niyang hahanapin siya ng mga pulis pero sinigurado niyang malulusutan niya ang kanyang nagawa. Samantala, napansin ng mga staff sa shelter ang pagkawala ni Kate.
Agad na tumawag ang mga staff ng pulisya upang iulat ito at ibinigay ang mga detalye ng kanyang sitwasyon. Agad namang nagsimula ang investigasyon at si Richard ang pangunahing suspect. Ang mga tala ng pang-aabuso ni Richard, ang restraining order at ang obsesyon nito sa pagkontrol kay Kate ang nagpatibay ng hinala sa kanya. Sinunda ng mga pulisya ang kanyang mga galaw. Ininterview ang mga saksi at nangalap ng ebidensya. Hindi nagtagal at napagtagpi-tagping muli ng mga pulisya ang mga pangyayari nung gabing yon, ngunit walang pinanghahawakang matibay na ebidensya ang mga pulis, maliban sa mga pahayag ng mga kakilala ng mag-asawa. Isiniwalat ni Charmaine ang maraming beses na nagtapat si Kate sa kanya tungkol sa pang-aabusong dinaranas nito. Ibinahagi rin ni Charmaine ang plano ni Kate na tumakas at ang kanilang mga mensaheng may code na nagpahayag ng takot at desperasyon ni Kate. Ang testimonya ni Charmaine ay nagpakita ng malaking pagkakaiba sa ipinapakita ni Richard sa publiko at ang tunay na madilim na kwento sa loob ng kanilang tahanan. Si Rachel, kapatid ni Kate, ay nagsalaysay ng mga unang senyales ng problema sa kasal ng mag-asawa. Ikinuwento niya kung paano naging possessive si Richard sa kanyang kapatid na halos hindi na nito hinayaan si Kate na makihalubilo maski na sa mismo nitong pamilya. Ang pagbabahagi ni Rachel tungkol sa kanyang dating trauma noong kolehiyo at ang pagsisikap na bumangon ay nagbigay ng mas malinaw na larawan sa mga pangyayari. Isang nakakagulat na ebidensya ang natuklasan ng mga pulisya ng araw na magtungo ang mga ito sa bahay ni Richard upang imbitahin sa isang interogasyon. Nang sandaling magtungo ang mga pulis ay wala sa bahay si Richard at ang tanging sumalubong sa kanila ay ang asong si Max na noon ay kagat-kagat ang isang bagay. Tila ang aso na mismo ang nagbigay ng bagay na yon sa mga pulis dahil iniwan niya ito sa harap ng pinto habang naroon ang mga otoridad. Pinulot naman ito ng isang opisyal at napansin ang bahid ng dugo at agad itong ipinadala sa laboratory upang suriin. Sa interogasyon, sinubukan ni Richard na palabasin na siya ay inosente, ngunit kalaunan, sa bigat ng mga ebidensya, gayon din marahil ay sa pang-uusig na ng kanyang konsensya, ay nagawa rin itong isiwalat ang pagiging guilty sa nagawang krimen. Ikinuwento niya ang mga pangyayari nung gabing yon, bagamat hindi ito nakakitaan ng kahit na katiting na pagsisisi. Dinala rin ito ang mga otoridad sa lugar kung saan niya inilibing ang katawan ng asawa. Nanlumo ang pamilya ni Kate nang makita ang kalunos-lunos na sinapit nito. Ilang araw ding pinaglamayan ng labi ni Kate sa bahay ng kanyang kapatid na si Rachel dahil ulila na itong lubos. Hindi naman na pinayagan pa si Richard na makita sa huling sandali ang kanyang asawa na nakaranas ng domestic abuse sa kamay niya. Samantala, sa pagsusuri ng laboratory ay nagmatch ang DNA na nakuha sa bracelet at sa DNA ni Kate. Hindi malinaw kung paano napunta kay Max ang bagay na yon na suot ni Kate nang mangyari ang malagim na insidente, ngunit ito ang isa sa mga ebidensyang ginamit ng korte upang lalong idiin si Richard. January 2015, nilitis ang kaso ni Richard at pagkalipas ng 9 na araw ng testimonya at deliberasyon, naghatol ang hurado ng guilty verdict. Hinatulan si Richard ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parole. Ang kanyang kapalaran ay natuldukan katulad ng pagkakatuldok nito sa buhay ng kawawang si Kate. Ang trahedyang ito sa buhay ng mag-asawa ay tumimo sa puso't isipan ng mga tao sa komunidad. Ang bahay na nagsilbing saksi ng mga masasayang sandali at mga paghihirap ni Kate ay naiwang nakatiwangwang. Samantala, ang asong si Max ay napunta sa pangangalaga ni Charmaine na matalik na kaibigan ni Kate. Inalagaan niya ito at itinuring na pamilya bilang pag-alala sa nasirang kaibigan. Umaasa ang lahat na kung nasan man ngayon si Kate ay makapagpapahinga na ito mula sa kanyang mga naranasang pang-aabuso. At kay Richard,
habang buhay niyang gugugulin ang kanyang mga natitirang sandali upang magmuni-muni sa kanyang naging kalupitan at pagsisihan ang kanyang mga nagawa kay Keith. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.